Greetings po mga kapatid, welcome back to my channel. Maraming salamat po sa Diyos at meron naman po tayong pagkakataon para makapag-vlog. Kung bago ko pa lang sa aking YouTube channel, welcome sa Kuya Makel. Ang paksa po natin for today is paano paganahin ang ating call start system na fully automatic gamit ang digital delay timer at yung ating idle up switch ng aircon. Yan po yung ating paksa for today. Pagaganahin natin na fully automatic yung ating call start system. Makikita nyo mga kapatid na itong ating choke valve from fully closed, makikita nyo mag-open yan automatically na, hindi mo na kailangang apakan ang gas pedal kapag warmed up na ang makina. Ito po mga kapatid yung ating digital delay timer mga kapatid. Ayan, ano siya, yan DC 12 volts. Yan, ganyan po mga kapatid. Actually mga kapatid, pangalawang bili ko na ito. Nagkamali ako ng bili. Yan, dapat hindi ganito yung mabibili nyo. Ito kasi mga kapatid, pang AC, pang 110 to 220 volts na malikmata ako mga kapatid. Kaya yan, nakadalaw tuloy ako ng bili. Kaya ingat sa pagbili mga kapatid. Tingnan nyo, talagang parehong pareho yung itsura nya. Kaya tingnan nyo maigi yung mag-ingat lang kayo sa pagkiklik sa pag-order ng ganitong switch, kasi nga magkapareha sila ng 220 volts. Yan, DC 12 volts yung bibili nyo. Napakadali lang mga kapatid. Ayan, negative, positive yan sa battery, or negative sa ground. Yung positive ilalagay natin siya sa ignition wire. Tapos makikita nyo yung isa, S1 and S2. Ayan S1, S2. Yan po mga kapatid, sa switch naman yan, sa switch. At ganito naman po mga kapatid kung paano siya i-reprogram. O yung mga kapatid, lagyan natin siya ng electric current. Yan, energize natin siya. Yan, kita nyo, naka-on na siya. Yan, mayroon po siyang dalawang program, yung P0 tsaka P1. Yung P0 po mga kapatid is for kung gusto nyo po bang iset siya yung delay time nya, gusto nyo iset siya sa in seconds, in minutes, and in hours. So kung paano siya iset, ito po nga pala yung kanyang yung pagsiset sa settings. Ito yung i-press natin. Ito siyang up and down. Ito na may reset button. Tapos yung out, yan, pag nakita niya po na walang ilaw yung out, ibig sabihin walang kuryente na lumalabas dito sa ating switch. Walang lumalabas na kuryente dyan. Pag may ilaw yan, ibig sabihin mayroon siyang electric current dito sa ating switch. Yan. Kaya mag-turn on na yung ating switch pag naka ilaw na po yan. Okay, ganito po siya para malagay natin siya sa P0 tsaka sa P1. Press lang natin to mga 5 to 6 seconds. Press hold. Yan, nakita nyo na P0. So ibig sabihin yung 0, yung seconds natin, yung ating delay time po natin is in seconds. Yan, halimbawa ganyan. Kung gusto niyo naman ng in minutes, yan, kailangan P01. Pag P02, in hours naman po yan. Kaya gusto ko i-set siya sa in seconds. Yan, P00. Then doon naman po tayo sa P1. Press natin ulit. Pag lumabas yung press nyo ulit ng isa pa. Kaya makikita nyo mga kapatid, sa P1 na siya. Ayan, marami siyang settings. Meron siyang 1, 0, meron siyang 0, 1, 2, 3, 4, and 5.
doon natin siya ilalagay sa P12. Yan. Yan, dito natin siya ilalagay sa P12. Yan, yun yung ating program. So, reset lang natin yan. Reset lang natin yan. Ayan. Nakikita nyo mga kapatado. Ayan. So, nakaset siya in 10 seconds. Naka-off siya. 10 seconds naka-off. 5, 4, 3, 2, 1. O, nag-on siya. And then naman, nagka-countdown siya ulit in 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, off. Yan. Nag-off siya. Dito naman po tayo mga kapatid, i-reset natin yung delay time niya. Yan, in seconds siya, oh. 10 seconds siya na naka-off. Yung kulay blue, naka-off siya. 10 seconds naka-off. Ito naman po, ibig sabihin niya, 10 seconds siya na naka-on. Ayan. Ngayon, dahil nakaset siya sa in seconds, mga kapatid, para kasi ma-warmed up ng ating 2E engine, mga kailangan natin ng mga 2 to 3 minutes. So, sa isang minute, mayroon siyang 60 seconds. So, ibig sabihin mga kapatid, kailangan natin ng 3 times. The 60 times 3 is equal to 180 seconds. Kaya itong kulay blue na yan, isa-set natin siya sa 180. Para ma-set natin yan mga kapatid is i-press nyo lang siya na mabilis. 2, 3, ayan, kita, press nyo pa ulit na mabilis hanggang sa mag-blink yung sa ilalim. 1, 2, 3. Ayan, press nyo na 1, 2, 3 and then up. Ayan, ayan, hold nyo lang hanggang sa mag 180 siya. Ayan, whoop, sumobra 190. So yung yan, pa isa-isa na lang. So yan mga kapatid, 180. So reset natin. Ayan, o yan mga kapatid, nagka-countdown na siya. So pag naubos niya yung 180 seconds, mangyayari niyan, mag-on ito. And then pag nag-on siya, magka-countdown naman siya ng 10 seconds, mamamatay itong ating switch. Hindi na siya ma-energize. Yan, ganyan po mga kapatid kung paano mag-set ng ating digital delay timer. Ayan po, ikabit na natin yung mga parts. Itong ating digital delay timer mga kapatid. Ito yung kanyang wire connection nya. Ito. So yung positive, lalagay natin siya sa ignition wire. So ignition wire, yung wire na yan, diretso po yan papunta dito. Ayan, ito. Yan yung wire na yan. Kasi ito po yung wire ng ating solenoid valve. Yan. Sa ignition wire po yan eh. Pag nilagay mo sa on, magkakaroon na ito ng mga around 12 volts na kuryente. Nakakonekta rin po dito yung ating electric choke. Ayan, ito yung electric choke natin. Nakakonect din siya. And then yung dalawa, yung negative, tsaka itong isang ito nasa dulo, pinagsama ko na lang yan na ground. Ayan, so ground po yan. Ayan, bali ilalagay na lang natin sa engine. Ngayon yung isa, ito yung bandang yung huli, ito po yung papunta sa switch. Ayan, papunta sa switch. Yan yung dilaw na wire na yan. Yan, dire-diretso po yan papunta sa ating switch. Papunta siya sa black wire. Ito, black wire, yung negative nya. So pupunta sa ating switch, lalabas dito sa positive. Ito yung blue wire, positive po yan. Ito naman po mga kapatid, dire-diretso rin po ito sa ignition wire.
nakakabit din po yan sa ignition wire. Dito rin po siya nakakabit, same din dito. Yan, ganyan lang po yung ating wire connections. Yan, bali ganyan na lang. Tapos ating yan, ibabody ground so yung dito. Yan, lapit-lapit natin sa yan, lapit-lapit natin siya. Kung yan naman po yung sa ating switch, meron siyang vacuum lines. Yan, yung ating switch mga kapatid, kailangan hanapin nyo po dyan kung alin dyan yung normally closed and normally open. Mga kapatid, yung normally closed, hanapin nyo po yun. Ayan, kita nyo mga kapatid, ayan, nag-hold siya ng vacuum. So yan yung ating normally closed. O ilalagyan natin ng pump. Ayan, nakita nyo. So ibig sabihin normally closed yan. Pag nilagyan nyo naman ng yung kabila, nilagyan nyo ng vacuum, dali lang hirap yun naman po sa ating banda taas natin nyo. Pag nilagyan ko ng vacuum pump, ayan kahit pump ko ng pump ko, naka-open siya, normally open yun. Yun yung normally open mga kapatid, ang linyada po nito diretso to papunta doon sa vacuum lines kung saan nakakonect yung ating fast idle choke breaker. Ito yung ating fast idle choke breaker. Ayan, yung fast idle, ito yung choke breaker. May vacuum lines yan, naka-reroute yung papaganon sa tubing. And ito po yun. Yan, kung nakita mo to, itong isang tube na to, yung bandang ilalim, nasa ilalim. Yan. So ito po yun. Yan po yung ilalagay dito natin sa normally open. Yan, sa normally open. Yan, doon natin lalagay. Yan, hirap lang makapatad. One hand lang Yan. Yan, ganyan. Tapos yung normally closed, lalagyan po natin to ng vacuum source. Hanap tayo ng vacuum source. Ibig sabihin, yung pag naka-on yung ating makina, tingnan nyo yung mga ports kung saan merong vacuum. Ito, itong sa ating aircon, ito yung kanyang vacuum source. Ayan. Kaya pag tinanggal nyo to, makikita nyo ang lakas ng vacuum dito. So may connection siya dito. So yan, naka-plug. Tanggalin natin to. Plug na yan. Nakakonekta siya dito So vacuum source to. Lalagyan lang po natin siya ng hose dito. And then ko-connect natin siya dito. Yan. Okay. Ito, naka-open ito. Lagyan natin ng plug. Yan. Anything na naka-open, kailangan naka-plug. And make sure na may higpit yung mga pagkakabit ng ating vacuum hoses. Otherwise, baka magloko siya o magkaroon ng vacuum leak. O, ayan. Natapos na yung ating vacuum lines tsaka yung ating wiring. Okay mga kapatid, ngayon po magko-call start na tayo. Tingnan natin kung fully automatic yung ating call start system. Ibig sabihin fully automatic, automatic siya mag-o-open pag nag-warm up. Ayan, hindi yung pag-warm up na papatay sa gas pedal para bumaba yung RPM. Okay, start na natin. Ang unang procedure sa pagko-call start is apak tayo ng mga isa, dalawang beses sa ating gas pedal. Ating gas pedal, apak tayo ng dalawa. 1, 2, down to the floor, and then start. Start siya. Start siya sa ganito. 1,
1.4 siya. Ayan, kita nyo mga kapatid, nakaklose pa yung ating shock valve. So nasa na tayo 150 seconds. RPM natin 1,004. Ayan mga kapatid. Then pansinin nyo mga kapatid, yung ating naka-angat pa, ibig sabihin wala pa tong vacuum. Yan, pag nagkaroon fully warmed up na yung ating makina, pag nagkaroon ta ng vacuum, hihilahin na yan, hihilahin niya yan, kaya bababa yung ating RPM, magdi-disengage yung ating fast idle system. Yan ang nangyayari sa mga kapatid natin na naka bimetal vacuum switch, lalo na yung kulay dilaw. Pag cold start nila, nag-i-engage agad ito. Kaya anong nangyayari, pagka warm up na, kailangan mo pang apangan sa gas pedal. Okay, nasa mga ayan, 95 seconds, 94, 93 and counting. Ayan, cold start siya. Tumaas ang RPM nya, mga 1,400 RPM. Mataras pa rin yung ating shock valve. Double check, tingnan natin kung nag-iinit ito. Kailangan nag-iinit. Okay, nag-iinit siya. Kailangan nag-iinit siya mga kapatid, ha. Hindi gagaan yung ating cold start system. Okay, ngayon mga kapatid, nasaan na tayo? Ayan, 50 seconds, 49 seconds. Hintay lang natin. Ayan, naka pa rin, disengage. 35. Hindi akong may lalapit-lapit sana natin. Ayan, ganyan siguro. Ayan, kita nyo naman na naka-close yan, naka-close. Okay, 15 seconds. Lapit ang mga kapatid. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tingnan natin kung mag-open. Ayan mga kapatid, magic mga kapatid. Nag-open na kanya. Walang tao doon sa loob ng ating sasakyan. Nag-open siya ng kanya mga kapatid. Ayan, na-witness nyo mga kapatid yung isang fully automatic na cold start system. Mayroong automation. And then nakita nyo, after 10 seconds, walang kuryente itong, nawala na ng kuryente itong ating idle up switch. Ayan, kung mapapansin nyo mga kapatid, hindi nakahatak yung ating choke valve kasi nga ginawa ko pag natapos na yung ating cold start, kailangan hindi na may energize ito, para ito na lang yung laging may kuryente. Ayan, ito yung key para maging fully automatic yung ating cold start system. Okay, double check natin sa loob kung fully warmed up na ang ating makina, and check natin kung may ground ang ating wiring. And patayin muna natin ang music at baka tayo ay mag-copyright. Okay, normal na yung ating RPM. Fully warmed up na mga kapatid. And tignan nyo mga kapatid, sa ating dashboard walang battery indicator. Yan mahalaga mga kapatid. Double check nyo kung mayroong battery indicator. Kung may battery indicator dyan, maaaring may mali sa inyong wire connections. Ayan. Okay.
masasuggest ko mga kapatid, kung mag-install kayo ng digital delay timer mga kapatid, ilagay po ninyo ito sa loob, doon sa ilalim ng dashboard siguro, para hindi siya mabasa pag nagpa-engine wash kayo. Yan. And ito naman siguro yan, dito itornilyo niya sa isang side yan bago i-rewiring nyo. Yan, para maganda siyang tignan. Kaya lang naman po mga kapatid, ganyan ang itsura niya mga kapatid. Isa, yun nga, for ano lang, yun nga, para mapakita ko lang sa inyo na kumbaga pansamantala lang siya. Dahil gumagana naman yung hindi ko naman kailangan to. Gumagana naman yung aking BBSB. Pag hindi na gumagana yan, talaga mag-i-install ako nito kasi mura lang ito. Yung BBSB hindi pa gumagana, may makikita ka sa R Plus 1.5, brand new 4.5, 5,000, hindi naman gumagana yung yellow BBSB. Sayang lang ang pera natin. Mas maigi dito na lang tayo. Yan po mga kapatid, sana po nagustuhan nyo po ang aking video for today. Sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat po. Ayan, at kung hindi po kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my channel and pakiclick na lang po ng bell icon para ma-notify po kayo sa mga susunod kong Kuya Makel videos. Ito po si Kuya Makel saying maraming salamat po. Maraming salamat sa Diyos.